Nagtataka ako sa lahat ng opisyal ng gobyerno ngayon, bakit kayo tahimik sa garapalang kamali ang nangyayari sa ating election process? Kapag meron pong maling nagawa, dapat po kayong magsalita dahil ibinigay po sa inyo ng taong bayan ang kanilang tiwala para sila'y pagsilbihan ang gawin lamang ang tama para sa kanila. Kapag hindi nyo po itinatama ang mga bulgar ng kamalian, sila po ay tinatraidor ninyo. Pero wala na tayong choice eh. Nandito na tayo sa dumi na to eh. At ang ilang paraan na lang na pwede nating magawa para malaman natin ang katotohanan dito sa nangyaring election process na to, isang paraan doon ay manual audit. Huwag po nating pigilan. Huwag po tayong tumigil hanggat madiscover natin ang katotohanan sa mga nangyaring kalokohan na ito. Tsaka doon sa ibang server, katulad po ng media server, lahat ng mga media entities doon po kukuha. Yung NAMPREL, PPCRB, meron din po silang sariling server. Kaya lang po, kinakailangan yung kanila pong result ay iproseso pa nila. Sapagkat yung pinapadala sa kanila, hindi po katulad ng sa amin, yung po ay machine readable pa. Kinakailangan i-process. Alam niyo po, meron kasing ilang media entities na nagkaroon ng sariling programa. Sinabi na po sa mga usapan with IT people at saka sa tauhan namin, kinakailangan may programa kayo na magpa-process ng results, kasi kung hindi, yung pinapadala sa inyo may mga nadodoble na boto. At yung po ay natural talaga kasi nga po pinaprocess. So kinakailangan meron kayong program na maglilinis para hindi nadodoble. And therefore, meron pong mga ilang media entity sumunod. Meron po kasing wala silang program na gano'n. And therefore, kung hindi tayo nagkakamali, nung alas 2 ng madaling araw, yung certain media entities, sila ang nag-adjust kasi na-realize nila na yun nga, hindi kasi sila nagkaroon ng program na gano'n and therefore nagkaroon ng doblehan. Kaya tinugma nila, tinanggal nila yung mismo mga doblehan na yun at doon sa isang media entity naman na medyo mabagal ang paglalabas niya kasi pinaprocess pa niya yung data na pumapasok sa kanya. Kaya po nagkaroon nung sinasabi akala, vote shading. Wala pong vote shading. Ang pinakabasihan niyo po, yung COMELEC website dahil doon po walang dagdag, walang nadoble, eksakto ang lahat po ng mga presinto na nagpadala ng results. Si Chairman George Garcia ang nagsabi niyan. Yung mga papunta daw sa transparency server, kino-consolidate muna. And then every 15 minutes, ipapadala lahat sabay-sabay papunta sa mga transparency server. Para maging posible iyon, dapat meron kang intermediary server sa gitna. True enough, lumabas nga sa mga news, inamin na rin ng media at ibang mga may-ari ng transparency server na meron ngang data center tree kung saan minamanipulate muna yung data bago naglalanding sa kanila yung mga data galing sa automated counting machine. Tama ba yun o hindi? Mali po yun. Dahil sa batas, ang sabi, bawat automated counting machine, kada pindot mo, automatic, diretso dapat sa mga servers ng COMELEC, diretso dapat sa mga transparency servers. Bakit ginawa yan ng batas? Para kapag mandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transmission servers. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Pinadaan muna sa gitna. Napakatagal bago nila ipapasa papunta sa mga transparency server. Ano na ang mga posibleng mangyari kapag ganyan ng kalakaran? Therefore, pwede nang baguhin ng COMELEC yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na rin baguhin ng COMELEC yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat ng mga servers? Posible po! Lalong-lalo na at napakatagal ng oras mula sa oras ng transmission mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga transparency servers at papunta na rin sa mga COMELEC servers. Yung mga transparency servers, merong mga nakareceive ilang oras pagkatapos, meron pa hanggang madaling araw. Yung mga COMELEC servers, ilang minuto para maglanding sa kanilang mga sariling servers. Tandaan, kada data na lumalabas, bawat automated counting machines, between 10 kilobytes lang hanggang 70 kilobytes. Ibig sabihin, kapag 35 megabytes per second ang average speed ng data ng cellular dito sa Pilipinas, dapat split second lang yan. Automated counting machines, dapat labas ka agad sa COMELEC servers, dapat labas ka agad sa transmission servers. Kapag umabot ng oras-oras at minuto yung paglabas ng data sa lahat ng servers, meron na pong kalokohang nangyayari sa gitna. Chairman George Garcia at COMELEC, ipaliwanag po ninyo, bakit ninyo kailangang gawing iyan? Nandaya po ba kayo? bagsak sa international standards ang 2025 midterm elections ng Pilipinas na nakapagtala umano ng mahigit 500 election violations tulad po ng vote buying at karahasan. Base po yan sa report ng isang international observer.